Magandang araw sa inyo. Tanghali man, hapon o gabi sa mga lugar ninyo. Ito na naman ako, si Brother Joe ng The Holy Spirit's Touch Revival. Isang non-monetized video content ko. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang sa susunod na mga verses hanggang dito sa verse 5. Ibabalik ko lang ho. Dun sa sinabi ko sa Timothy, sabi rito sa verse 1 hanggang 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. God bless His word. Perilous time. What is perilous time? A very dangerous years or era. Perilous time. Peligroso na panahon. Ang sabi niya sa sulat kay Timoteo, na alamin mo ito na sa huling mga araw na darating. Sino sa inyo rito naniniwala na nasa huling araw na tayo? Ako, tataas ako ng kamay. Jesus Christ said there will be earthquakes in various places. Walang tigil, di ba? Nakita nyo earthquakes? Umiikot at umiikot. Ayun yung sinasabi ng Book of Revelation na horseman na nagdadala ng destruction. Earthquakes and famines. Yung isa sa mga 4 horses. Umiikot. Kagagaling lang sa Pilipinas, bumalik ulit. Yung Metro Manila naman ang dinali. Pagkatapos, umikot, nandun man sa South America. I think sa Chile. At maraming namatay. So, earthquakes, isa yon sa mga palatandaan na kapag may succeeding nangyayari na, may movement na po na nangyayari sa ilalim ng lupa. Kasi sabi ng Panginoon, there will be signs sa heaven and the earth and under the earth, meaning yung lupa. Hindi pa naman tawag doon earthquakes nung araw kundi may mga palatandaan na pagyanig sa lupa. Ang unang-una ay yung tinatawag na yung ano ang morality na dadatnan ng Panginoong Jesucristo bago siya bumalik sa tinatawag na second coming niya na nasa mga clouds. Ang sabi, for men will be lovers of themselves. Ang mga tao ay magiging makasarili, mapagmahal sa sarili nila. Lovers of themselves. Selfish. Mahal nila ang sarili nila kesa sa ano paman. At makikita natin na kahit sa mga social media, yung mayroong mga social media accounts, nandiyan kung paano nila pagandahin ang kanilang mukha. Kung paano nila pakisigin ang kanilang mga katawan. Mas mahal nila ang sarili nila.
Ina-idolize nila ang kanilang mga mukha, ang kanilang katawan. Pinagaganda nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng halimbawa, mga augmentation sa mukha. Yung dating mukha nila na hindi nila tanggap sa pagharap sa salamin ay nababago na ngayon. Napapaganda. For men will be lovers of themselves. Mas mahal nila ang sarili nila kaysa sa kapwa nila at kaysa sa Diyos. Na hindi nila namamalayan na ang tao ay araw-araw tumatanda. Gabi-gabi nagbabago ang physiology natin. Nangihina tayo, tumatanda. Ang mga cellulars natin sa ating sistema ay unti-unting nagkakaroon ng tinatawag na pagkawasak at pagkasira. Ang physical body ng tao, kahit anong ingat gawin niya, kahit paputiin niya, pagandahin niya ang itsura, there will come a time, one day, ang mga tao na yon na minamahal nilang lubusan ng kanilang sarili, ang kanilang physical na katawan na lifeless ay nakahiga doon sa embalming table. Doon, yung mga ginawa nila na pag-aayos sa kanilang sarili at ginawang idol ang kanilang sarili, ay doon ay parang kinatay na baboy doon sa tinatawag na table na yon. At mabubulok siya, ililibing o i-cremate. Life is so short. Fragile ang buhay. Subalit hindi nalalaman ng mga taong makasarili, mahal nila ang sarili nila kaysa sa Diyos. Ang pagmamahal nila sa sarili ay hindi ito yung sinasabi ng Panginoon, love yourself, love your neighbors, and love God. Yun sa kanila, wala silang pakialam sa ibang tao, mas mahal nila ang kanilang sarili. Sarili nilang iniintindi nila. Makikita ninyo pag nagutom, ang isang tao ay nag-aasal animal, nag-aasal demonyo. Kailan lang sa Indiana, sa gutom niya, dahil sa gutom bumili sa fast food sa In-N-Out, I think sa In-N-Out yun. Nadagdagan lang yata ng sauce yung kanyang in-order na burger. Nagalit na siya, nagpapaliwanag yung mga crew doon, mga estudyante pa yon. Pwede naman palitan yun. Subalit, ang ginawa niya, bumunot ng baril at pinagbabaril yung mga nagtatrabaho at maraming namatay. Subalit napatay rin siya ng isang civilian na may dalang baril. Kaya makikita natin, this is a perilous time. Perilous time meaning ito ang palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Hindi na magtatagal yan. Ang sabi, for men will be lovers of themselves. Ikalawa, be lovers of money. Mapagmahal sa pera. Mas mahalaga sa kanila ang pera. Kahit sa anong paraan, sa pangi-scam, sa pagnanakaw, sa ano paman, mas mahalaga sa kanila ang salapi. Hindi masama magtrabaho sa malinis na paraan at kung mahilig ka mag-overtime dahil itong kailangan sa lumalaki mong pamilya. Subalit ang binabanggit dito ng Panginoon, ang mga tao na magiging kabilang dito sa teatrong ito, sa theater ng last day, sa perilous time, ay lalabas sila na mapagmahal sa pera. Baliwala sa kanila ang Diyos o ang kaligtasan. Sila ay magiging katulad ng mga tinatawag na mga magnanakaw. Kahit anong risk ay papasukin at susungin ang tinatawag na bahay o ano paman para makapagnakaw. Mga kapatid, makikita natin rito sa Biblia. Kaya makikita natin dito sa Biblia, mga kapatid, ang mga palatandaan na nailagay na at sinabi na ng mga alagad at higit sa lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, hindi masama magkaroon ng pera. Ang delikado ay for the love of money is the root of all evil.
yung pagmamahal sa pera. Kaya sa huling araw, mga tao ay magiging lovers of money. Mangi-scam sila, scammers. Manloloko sila, fraudulent. Magkapera lang. Ang kasunod, boasters. Mapagmalaki. Yung tinatawag na, tingnan natin sa panahon ngayon, kung sino mayroong gadget, kung sino may uso na damit na bago, ay yun ang ginagawa nilang sa social media na tinatawag na content. Makikita natin yun na kakaiba na ang norms ng mga tao. Sila'y magiging boasters, mapagmalaki. Ang kasunod, proud. Yung mayayabang, nagyayabang. Ang sinasabi nila ay pawang tinatawag na, meron tinatawag na coated na. Yung yabang nila, makikita ninyo sa kanilang mga kilos, sa kanilang pananalita. Nandyan marami mga tao ang natatakot at tinatakot ng mga taong ito. Dahil ano? Dahil sila ay mayayabang, proud. Ang kasunod, blasphemers. Itong mga taong ito ay nagbablaspheme o nanlalait sa Diyos, sa kapwa-tao, at sa mga mabubuti. Nilalait nila ang ibang tao, subalit ang kanilang sarili ay puring-puri nila. Maraming ganito sa panahon nating mga blasphemers. Binablaspheme nila ang Diyos. Tinatawanan-tawanan nila ang mga tunay na nangangaral sa Diyos. Maaaring ang iba sa inyo napapadaan at tinatawan-tawanan ninyo ako. Magagawa niyo yan. Magtawa kayo ng magtawa. Hindi ko problema yan. Maaaring iba sa inyo, mas magaling, sasabihin nila sa kanilang isip at puso, mas magaling ang aming preacher kaysa sa nagsasalitang ito na ang pangalan ni Brother Joe. Ang preacher namin magaganda ang damit at pagkilos at eloquent speaker pa. I don't care. Maraming mga ganyan. Blasphemers sa Diyos. Mga kapatid, ang sinasabi ko ay pawang mga sinalita ng Panginoon Kristo. It's only just a repetition, redundant, upang kayo'y magising sa katotohanan, sapagkat kayo'y natutulog until now. Kayo ay biktima ng mga false teachers, false prophets, false pastors, false religion. Kayo ay mamamatay sa loob ng pinaniniwalaang ninyong mali. At kailanman ay hindi kayo makapapasok sa langit, sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Lord, 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 ay papasok sa langit. Mga blasphemers, kinukumpara nila ang kanilang tinatangkilik na mga pastor sa ibang pastor o preacher. Well, hindi nyo ako makukumpara. Come on. Kumpara nyo ako, hindi nyo ako makukumpara. I'm gonna snap my finger like this. Come on, do it. Hindi. Unang-una, si Brother Joe ay hindi nangongolekta ng pera. At hindi nagpapayaman. At hindi ko ginagamit ang YouTube na ito para mag-monetize ng pera. Non-monetize nga. Hindi ko inilagay ang anumang mga data o yung mga profile ko. Kailangan mga tinatawag na mga bank statement just in case. No way! Hindi ko gagawin yon dahil hindi ako greedy sa pera. Kung nagugutom ako, magtatrabaho ko. Hindi ko gagamitin ang donasyon ng ibang tao. Kung kayo gusto nyong tumulong, wag akong tulungan nyo. Ang tulungan nyo ang mga naghihikahos na mga kapwa nyo sa paligid ninyo. Kung gusto nyo palaganapin ang salita ng Panginoon, ay gawin ninyo. Mangaral kayo ng libre at walang bayad. Ang kasunod, disobedient to parents. Sa huling araw, sa teatrong ito, sa theater na ito, ang mga casting, ang mga casting o mga list ng mga cast dito sa huling araw bago dumating ang Panginoon,
disobedient to parents. Hindi nakikinig sa magulang. Kahit anong utos, kahit anong paalala, ay hindi nila pinakikinggan. Disobedient to parents. Masusundin nila ang kanilang mga barkadang masasama. Masusundin ng mga taong ito ang mga politikong umaakay sa kanila. Susundin ng mga taong ito ang kanilang pita ng laman, lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life. Yan ang susundin ng mga tao sa huling araw, hindi ang kanilang mga magulang. Hindi lahat ng magulang ay perpekto. Masasabi ko na walang perpektong magulang. At higit sa lahat, walang perpektong anak. Subalit hindi nating kasalanan nang tayo isilang sa mundo. Subalit wala tayong karapatan na manlait sa ating magulang at sila'y suwayin. Lagi niyong tatandaan niyang mga anak. Kayong mga anak na may mga magulang pang buhay, pinanganak tayo sa mundo hindi upang suwagin ang ating mga magulang, hindi upang laitin at disobey ang ating mga magulang. May mga magulang na hindi nagpapakamagulang sa kanyang mga anak. May mga masasamang magulang, tandaan nyo. Subalit anong sabi ng Panginoon Kristo? Na ang kasamaan ay talunin natin ng tinatawag na paggawa ng kabutihan. At may mga magulang na inaabuso ang mga anak. Subalit anong sabi ng Biblia? Kinakailangan na ilantad natin sila. Kinakailangan na ikaw ay makatanggap ng hustisya. Kapag pinabayaan mo yun, ay lalaganap lalo ang kasamaan. Mga kapatid, ang kasunod, unthankful. Walang pasasalamat, hindi nagpapasalamat, ungrateful, unthankful. Binigyan mo na ng bagay, ng regalo, pipintasan pa yung nagbigay at yung ibinigay. Inalok mo na. Sasabihin, hindi masarap ang pagkain. Inalok mo na. Pinakain mo na sa sarili mong tahanan. Alam ninyo, ako ho, kapag ako nag-alok ng isang tao na kumain, isang beses lang, only one time. Hindi na mauulit yun. Pag sinabi ko, do you wanna eat dinner with me? O with us? Pag sinabi, ang sagot ng ibang Pilipino na busog pa ako eh. Wala man lang, hindi man lang sasabihin, no, thank you, it's okay, I'm good. Wala eh. Di ba? Kapag napansin mo, bago yung damit niyan, uy, bago damit mo ah. Ano sasabihin sagot? Imbis na thank you, sasabihin, mura lang yan. Diyan ko nabili sa ano. Hindi naman tinatanong kung mura lang o kung saan mo nabili. Pinuri ka, sinabi ang ganda ng damit mo, bagay sa'yo. Bago lang, ano lang yan, mura lang yan. Ang layo ho, di ba? Pagkatapos kapag may isang tao na nagda-diet siya, kayong mga nagda-diet, nag-lose kayo ng weight, namayat, mapupuna kayo ngayon. Uy, nagda-diet ka. Ang ganda na ng ano mo, ng body mo, para ka ng sexy. Sexy ka na. Anong sasagot? Ibig na mag-thank you. Taba-taba ko pa nga, ikaw talaga. Makikita ninyo, yun ba ang Filipino mentality? Hindi ko pagmamalaki ho yun eh. Ayun ang napuna ko kahit nung araw pa. Ganon. Huwag ko kayong papayag na kasama kayo dito sa perilous times na mga unthankful. Hindi nagpapasalamat. Maliit man ang ibinigay sa inyong regalo sa birthday ninyo, magpasalamat kayo. Sa Pasko, nakatanggap kayo ng regalo, magpasalamat din kayo. Kung anong pagkain din mayroon kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. At pag may nagbigay sa inyo ng pagkain na mailuluto ninyo, hindi lang kayo dapat sa Diyos magpasalamat, kundi sa taong nagbigay. Hindi nyo pwedeng sabihin kayo mga Christian, hindi, ginamit lang siya ng Diyos para magdala ng pagkain. Yeah, right, hindi totoo yun. Magpasalamat kayo. May nagdala ng pagkain sa inyo, maaring hinawakan ng Panginoon ng kanyang puso at binigyan ng kanyang isipan na baka walang pagkain sila. Kinakailangan tulungan natin.
Ngayon, kung ang ginagawa ninyo ay imbis na mag-say ng thank you sa nagbigay, ay isasangkalan nyo ang Diyos. Di ba, Lord? Ikaw ang nagbigay sa amin itong pagkain, di ba, Lord? Kulang ng ulam yung binigay. Lord, kala ko ba binigay nyo pagkain kumpleto? Bakit yung ulam namin kulang yata ng isang rekado? Makikita ninyo, be smart, fellow Filipino Christian. Kung ikaw nga'y Kristiyano, maging mautak ka, matalino ka. Pag binigyan ka, magpasalamat ka. Kung ayaw mo, tinanggihan mo, say thank you also. Just say, no, thank you. Hindi. Mabuti, salamat naman, salamat. Ganun lang. Ang kasunod ay unholy. Hindi mga banal. Unholy. Nandito yung mga tao na yung kung magsalita, gagamitin ang pangalan ni Jesus Christ sa pagmumura. Cursing. Babanggitin ng Diyos sa kanyang pagmumura. Mga unholy. Magsasalita ka ng mga verses sa Bible. Sa YouTube, pag tinunin nila yan, pagtatawa ng tanong, do you know the Bible? Do you have any knowledge in the Bible? Tapos pagtatawa ng kanyan, do you read the Bible? Kung hindi, huwag kang magtawa, kaibigan. Sapagkat darating ang oras, hindi tawa ang aabutin mo kapag ikaw ay nahatulan na ng Diyos. Magngangalit ang iyong ngipin, gnashing of teeth. Iiyak ka sa sakit at habdi sapagkat makikita mo yung katawan mo sa impyerno, pumapasok at lumalabas sa mga uod. Jesus said na kapag ang makasalanan ay namatay, sa huling araw sa final judgment ay bubuhayin din ang kanilang katawan. Subalit hindi glorified body. The same body na sila'y nabuhay na makasalanan at namatay, yun din yun. Magsasama ang kanilang kaluluwa at yung body, there's no spirit anymore. O yung the life na galing sa Diyos. Yung body and yung soul mo magsasama. You are just like a zombie. Makikita mo ang apoy ng impyerno. Hindi ka natutupok o nasusunog, pero yung intense heat, pinarurusahan ka. At yung mga uod, ang sabi, lumalabas at pumapasok sa katawan mo, binubutas ang body mo. Ang sabi, yung mga uod ay hindi namamatay roon. At yung apoy ng impyerno. At hindi rin kayo mamamatay. Pero hindi everlasting life yun, everlasting punishment. Samantalang yung mga na kay Jesus Christ, may glorified body, just like angel of the Lord na may body na glorified na hindi na namamatay, just like the body of our Lord Jesus Christ. At umaawit ang papuri sa Diyos. Hindi namamatay ang mga tunay na nanampalataya kahit dumaan sa apoy. Hindi naiinitan. Hindi nasasaktan. There's no more pain, sabi ng Bible. Because Jesus Christ wiped every tears from our eyes. Ang kasunod, unloving. Maraming mga tao sa huling araw na nasa theater na ito sa huling araw sa perilous time, unloving. Hindi mapagmahal. Ayaw magmahal ng ibang tao. Hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwa-tao kasi hindi niya kayang mahalin ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay tinatawag na agape love na walang kondisyon. Subalit dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, sila ay mga unloving. Maaring hindi nyo kayang mahalin ng isang tao dahil sa kanyang ugali. Subalit, natanong nyo na bang sarili ninyo na kayo ba ay may kakayahang magmahal sa Diyos? Kung hindi ninyo kayang mahalin ng isang tao na nilikha sa wangis ng Diyos, ay hindi rin ninyo magagawang mahalin ng Diyos na may likha sa inyo. Unloving. Mas mahal ninyo ang ibang tao, halimbawa, sa social media. Mas nagpa-follow ka sa isang tao. Gustong-gusto mo marahil siya. Yung kanyang bis, yung kanyang
kilos, yung kanyang picture. Pero, hindi mo kayang pagtiisan at mahalin ng iyong asawa. Kinukumpara mo. Kaya sasabihin ko sa inyo, maraming mga tao sa Pilipinas ang nabaliw at nasira ang ulo sa social media. At hindi lang sa Pilipinas, marahil sa ibang bansa. Mga kapatid, sa huling araw, lalabas ang mga taong unloving, hindi mapagmahal. Walang tinatawag na anumang mga pagtingin sa tao. Nakita na nila na may binubugbog, binibidyo lang. Merong nasagasaan, pinanood lang binidyo. Ganyan na ngayon ang buhay ng mga tao, mga kapatid. Parang mga namatay na animal, yung tinatawag na roadkill, ang mga tao lang, binabaliwala. Yan ang ngayon ang buhay ng tao, norms ng tao. Kung nakikita nyo na sa news, sa social media yan, ibig sabihin, we are in the perimeter, inside the perimeter of the perilous times. Ibig sabihin, the end is near, malapit na. Ang kasunod, unforgiving. Hindi kayang magpatawad. Hindi kayang patawarin ang nagkasala sa kanya. Si Apostol Pedro ay sabi niya, ilang beses ko patatawarin ang aking kapatid? Di ba sabi ng Panginoon 70 times 7, kung 7 siyang nagkasala, 70 times 7, 7 ibig sabihin, patawarin mo pa rin ang patawarin. Subalit, eto ang sasabihin ko sa inyo, hindi nangangahulugang unforgiving kayo kung nag-file kayo ng kaso sa isang taong pumatay sa mahal niyo sa buhay. Gusto nyo na bigyan ng justice ang isang taong namatay dahil pinatay siya. Sinadyasang patayin ng mga taong masasama. Give your loved ones yung justice na hinahanap. Sabi ng Biblia, sa atin, mananampalataya, tandaan ninyo ang pinatawad ninyo sa lupa ay patatawarin sa langit. Ang hindi nyo patawarin dito sa lupa ay hindi patatawarin. Hindi lahat ng oras na pwedeng sabihin ng isang nagkasala na alam nyong hindi naman sincere at nagsisisi sabihin, hindi ko sinasadya hindi ko naman siya sinasadyang patayin humingi ako ng sorry sa mga mag-anak. That is a lie. Kinakailangan justice sa isang taong pinatay ng taong makasalanan na yon. Mga kapatid, hindi unforgiving yon if you pursue justice. Kinakailangan natin ng hustisya. Sapagkat doon po nagagalit ang Diyos kapag ang hustisya ay hindi ibinigay sa taong humihingi at naghahanap ng hustisya. Sa huling araw, maraming tao unforgiving. Nasagi mo lang, nagsorry ka na nga, hindi pa pagbibigyan, bubugbugin pa yung tao o sasaksakin o papatayin. Dahil nasagi lang o nagkatitigan lang. Mga kapatid, makikita natin na ganon. Hindi nagbigayan sa kalsada, naggitgitan, parehong mga kamote riders kung tawagin. Parehong mga driver na kung saan ay walang alam sa road courtesy, nagpatayan sila. Ang sabi nga ng iba, buti nabawasan ang mga kamote drivers o kamote riders. Pero mga kapatid, maraming unforgiving na tao, hindi kayang patawarin. Depende rin ho kasi yan. Kasi sabi nga ng Biblia, kapag nga mag-asawa yung isa ay niloko niya yung asawa niya at ayaw kang patawarin, well, decision ng babae yon o decision ng lalaki yon. Kasala ka nangaliwa ka, nang cheat ka, kumabit ka sa asawa ng iba rin. Kaya makikita natin dito, kung mahal niyo ang inyong mga asawa, siya lang ang titignan ninyo, siya lang ang akbayan ninyo, siya lang ang display ninyo sa public kung gusto ninyo mag-public display of affection kayo. Pero hindi ho yung malala masyado, mag-holding hands kayo. Bakit kayo titingin sa ibang babae?
Bakit yung titignan sila at tititigan? May kasama kayong babae na asawa ninyo o girlfriend ninyo. Nasabi ko na to noon, nung ako po bata, paano siguro 12 anyos, sinama ako ng tiyahin ko yung, hindi ko alam yung lunch date ba yun o yung student canteen noon doon sa PICC. Di sama ako, nandun. Yung mga artista pa noon yung si Randy Santiago yung nag-ano Basta lunch date yata yun. Tapos nanonood ako, naka-sandals lang ako, tsaka pantalon, t-shirt. Yung isang babae, ang kasama niya talaga nakapolo pa. Holding hands sila. Nung dumaan yung artista, sino mga artista yung dumaan na yun? Nung buhay pa si Miguel Rodriguez, iniwan niya yung boyfriend niya, biglang tumakbo, tuwan-tuwa ron, akap ng akap dun sa dumaan lang na ganun. Yung lalaki, nakaganon lang siya, gaganon. Sabi ko, hindi ko naman siya aasarin. Ganon ako. Tawa akong ganon Pero, hindi ba? Kayo mga babae, di ba? Kung siguro ang kadate kong babae ay ganon, iiwanan ko sa mall yun, iiwanan ko yun, bye, go, bahala ka sa buhay mo, gaganunin ko marahil yun, at hindi na ako magpapakita sa kanya. Kasi hindi ko gawain yun, alam mo, may magandang babaeng dumaan, titingin, hindi mo ako mapapatingin sa ganyan. Lalo na rito sa US, naggagandahan yung mga babae, lalo na summer, nakikita ninyo mga fittings nila. I don't care. Basta ako nagdadrive ako, nakikinig ako ng Christian music. Yung iba, hindi naman uso kasi dito yun, that's harassment. Yung harassment na biglang mo, sisipul ka, lumalakad na gano'n. Darating yung police officer at kaya that's harassment. I think only in the Philippines lang yung sisipul-sipul, di ba? Ang makikita natin dito mga kapatid, unforgiving sa malilit na bagay, hindi mapatawad, gusto na makipag-ayos, hindi pa mapatawad kung pag-uusapan. Iba naman yung may kaso, may case-to-case basis, halimbawa murder ang case, o nagnakaw, o sinaktan ka, o ano pa man. Iba yon. Pwede mo siyang hindi patawarin na iuuro yung kaso. Maliho yun Hindi pagpapatawad yun. Yung ganong iuusog ang kaso, ibig sabihin nun, injustices yun para sa biktima na nagawa ng krimen. Kinakailangan ang tunay po na pagpapatawad ay pursue justice. At kapag na-serve na yung justice, ay yung tao na yun, nakakulong na, patawarin mo na siya, paghihirapan niya na yung kaso niya, yung years, kung 40 years imprisonment, naando na siya. Diyan ka na, kang aalis dyan. Pinatawad mo na, pakakawalan mo na yung bitterness sa sarili mo dahil nakamit nyo na yung justice, nakulong na yung pumatay, nakulong na yung nagnakaw, yung gano'n. Ang kasunod pa ay slanderers. Slander, ito yung mga taong sa social media nagpo-post na nagbibigay ng kasinungalingan na sinisirang pagkatao mo, slanderers yun. At halimbawa, pinagbibintangan ka na ikaw ay tumanggap ng maleta, yung uso sa Philippines, 10 maleta. Kapag tutol ka nga raw doon sa mga tao na yun kapag hindi ka raw kabilang sa isang political party na yun, ay pagbibintangan kaya tumanggap rin ng maleta. Hindi ba nakakatawa sa Pilipinas? Yeah. Perjury na yun yung mga ganun So, makikita natin na kapag pinagbintangan kayo na kayo ay binigyan ng maleta, at ayun ay libel, libelous yun, ang tawag ron na slander. Ini-slander ka na. Sinisira pagkatao mo, sinisira yung tunay na ikaw, slander kahit hindi totoo, sinasabi sa social media o kung saan man. Next, without self-control. Ang mga tao sa huling araw dito sa perilous time ay wala ng self-control.
Hindi kayang kontrolin ang sarili, magagalitin. At hindi lang yon, hindi kayang kontrolin ang sarili, makikiapit sa hindi niya asawa ng makikipag one night stand. Tinatawag na swap, wife swapping. Yan ang mga ngayong panahon natin na perilous time without tinatawag na self-control. We need to have a self-control. Kaya nga sabi ng English na kasabihan, hold your horses, meaning wait up, have a self-control. Tulad ng isang kanta, di ba? Yung self-control. Wala ng self-control ang mga tao, madaling magalit, nagagalit agad kapag nagugutom, nagagalit agad kapag nasagi mo o natignan mo. Nagagalit sila. Hindi lang yon, hindi nila mapigilan ang kanilang desires sa sarili nila. Meron silang tinatawag na sexual desires. Yung ibang mga tao, hindi lang doon sa disyerto, na pati animal ay mga animals, mga camel, ginagawa nilang asawang babae. Mga bestiality o bestial sin kung tawagin. So, tandaan ninyo na sabi ng Biblia na ang barko daw po, sabi na doon sa book of James, if I'm not mistaken, also sa book of Jude, at sinabi na rin to ng ibang mga alagad, kasabihan na to, na ang isang tao ay katulad ng barko, di ba? Nakokontrol siya ng small rudder, maliit na rudder, o yung timon, napapabaling. Ganon din ang kabayo, di ba? Yung pinaka-busal niya, nakagat-kagat niya parang bakal doon sa bibig niya. Kapag hinatak nyo, kahit mabilis ang takbo, hihinto. Dahil sa maliit na yon. Kahit yung mga tractor, yung mga big truck, steering wheel, makokontrol niya. Sa tao, ang pinaka hindi makontrol ng tao ay ang kanyang dila. Dahil ang dilang ginagamit natin sa pagpupuri at paglapastangan sa kapwa-tao, pagpupuri sa Diyos at paglapastangan sa tao. Ibig sabihin ng pagsasalita ng masama. Dito, ang dila ay kayang itulak ang isang tao sa impyerno because of the false information and message na sinasabi ng bibig. Dila rin po ang pinang-aalipusta natin sa mga tao. At dila rin ang ginagamit niyang pagpupuri sa Diyos. Sabi ng Biblia, huwag. Hindi po pwede bumukal ang alat na tubig alat, salt water, at ang fresh water sa isang bibig. You cannot praise God at the same time you curse people. Kaya mga kapatid, kapag nakontrol ninyo ang inyong dila, makokontrol ninyo ang inyong buong katawan. Kaya sabi ng Biblia, better to say na manahimik ka at hindi ka magsalita because sa marami mong sinabi, you will be judged. You will be judged sa pagsasalita mo. Kung marami kang sinabi na hindi mo muna inisip, you will be judged someday. Lahat ng sinabi mo against God. Ang kasunod, brutal. Ang mga tao ay magiging brutal. Brute beast, just like animals. Makikita natin sa social media, binibidyo pa kung paano niya i-torture yung isang tao, pinapalo ng hose, pinapalo ng kahoy, tinataga, pinapatay. Brutal ang mga tao. Makikita natin na sa perilous times, nandyan na sila. Nandun na sila sa theater, sa loob ng perilous time, which is today, now. At sasabi ng Biblia na brutal sila. Kung magsalita, kung gumawa ng krimen, lahat brutal. Brutality. With brutality, kung sila'y umasta. Despisers of good. Lahat ng mabuti
ay nilalait nila. Natulungan mo na nga, gumawa ka na nga ng mabuti, hindi pa rin sila masaya, kundi sisiraan ka pa. Despisers of good. They don't want you na makatanggap ng magagandang commendation sa kanila. Instead, they will despise you because sa kabutihan na ginawa mo. I-despise ka pa. Tumulong ka na nga sa mga kamag-anak mo. I-despise ka pa. Sasabihin pa, tumulong ka nga. Ang liit naman ang tinulong mo. Kita natin, despisers of good. Parang nagbigay ka nga ng bigas. Wala namang ulam. Makikita natin, despisers of good sila. Mabuti na ginawa mo, pero dinispise pa nila. Ika, ang kasunod sa verse 4, traitors. Mga traidor. Traidor sa Diyos, traidor sa Biblia, sa mga aral ng Panginoon, traidor sa bayan. Yan ang mga maglalabasan, traitor to their own motherland. Ito yung mga tao na yan na makikita ninyo, they would rather side to the enemy rather than to their own countrymen. Traitors maglalabasan sa pamahalaan, sa pananampalataya, at sa social media makikita nyo marami ng traitors sa bawat isa. Nagtatraiduran sila. Ang kasunod, headstrong, stubborn. Headstrong, sinaway mo na, gagawin pa rin. Makikita natin to saan? Sinabi na nga huwag kayo magtatapon ng basura kung saan dahil babaha, at makikita ninyo, bumabaha nga dahil ang basura, wala na nga kayong kanal, na ghost project na nga kayo, pati basura sa maliit na kanal na ganyan lang kalaki, nagsuutan doon. Bumaha ngayon. Dahil stubborn kayo. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, thou shalt not steal, but you keep on stealing. Bakit kapag nanakaw yung mga politiko? Kasi binoboto nyo pa ng binoboto yung mga nagnanakaw. Blame yourself, fellow Filipinos. Kayo yung nalulublob sa baha ngayon. Kasi kayo ang bumoto sa mga nagnakaw o pinagnakawan kayo. Kakaiba sa Pilipinas, ang mga magnanakaw, nag-iipon ng nakaw, dadalhin sa ibang bansa yung ninakaw. Merong mga lahi ng ibang tao magnanakaw sa ibang bansa, dadalhin sa sarili ng bansa yung ninakaw at hindi malalabas yung ninakaw. Sa Pilipinas, mga Pilipino, sariling bansa ninanakawan, pagkatapos dadalhin sa ibang bansa. Ang pagnanakaw ninyo, mga politiko, akala ninyo makakalimutan ng Diyos yan. Recorded ho yan. Kasi bawat isa sa atin, sanggol pa lang tayo, meron ang tinatawag na guardian angel na naka-assign sa'yo. Ano mang ginagawa mo na red flag sa Diyos, nag-a-appear yun. Kasi sa huling araw, sabi, ipakikita lahat ng ginawa mo. In a big wide screen na nakikita ng lahat ng tao. Kung ikaw ay nagnanakaw, nakikita ron kung anong date or time. Kung ikaw ay nakiapit sa ibang lalaki na hindi mo asawa, ay ikaw ay nakarecord doon. Yung mga hindi nagsisi yun. Pero kung pinagsisihan mo ang kasalanan mo, ang sabi ng Biblia, buburahin ng banal na dugo ng kordero ng Diyos ang lahat mong kasalanan. At kung gaano kalayo ang east from the west, ay ganyan ihiwalay ang kasalanan sa iyo. Kaya maraming mga tao ang stubborn at napapahamak. Matigas ang ulo, sinasaway na, huwag magmumotor ng walang helmet, na disgrasya, na matay. So, nandito na tayo sa tinatawag na perilous time o theater of the perilous time. Ang kasunod, hati. H-A-U-G-H-T-Y, hati. Ito yung mga taong nagkaroon na ng yaman, tumaas na yung ere. Hati tawag ron. Naakala mo hindi siya lalagapak. Whatever comes up, it must come down. Kapag lumagapak ka, malakas. Hati, ayun ang ibig sabihin nun. Na langaw na nakatungtong sa kalabaw, akala niya mas malaki pa siya sa kalabaw. Hati tawag ron. Parang yan,
sa kantang country music, yung doon sa Hollywood, nagpunta siya sa Hollywood, pinapalakpakan siya. Pagkatapos, nung wala nang tumanggap sa kanya sa Hollywood, bumagsak siya. Tapos sabi ng kanta, hihintayin kita pagbagsak mo, pag gumugulong ka na pabalik sa release ng tren. Ibig sabihin nun, welcome back sa iyong pinagmulan sa railroad, sa release ng tren. Makikita natin mga kapatid na maraming mga tinatawag na tumaas ang ere na kapag abroad lang. Nakakala ninyo na hindi mawawala yung pinag-ipunan niya. At hindi lang ito may mga mag-asawa, yung babae, pinag-aral niya yung asawa niya, halimbawa, naging seaman o naging pulis. Common na to sa Rapid Tulpo in Action. Naging seaman o naging pulis. Pagkatapos nung mag-abroad o nung makasampa sa barko, doon pa siya nagloko. Doon siya naging hati. Doon siya, magagawa ko na ang lahat. Mambababae na ako kasi seaman na ako, meron na akong pambabae, panggaso sa babae. Nagkakamali ka, lalaki. Dahil, sasabihin ko sa'yo, babagsak ka. Lalaga pa ka ng bagsak. Dahil hindi ganon ka-estupido ang iyong asawa para ikaw ay hayaan niya na gamitin mo ang pagkakataon na yon sa iyong sariling kapakanan. Di ba marami nagdidemanda at ikaw pauwiin ka galing abroad? O kaya sa police station o sa police, kung saan ka member na police precinct, magre-reklamo yan. Doon sa Napolcom o kung saan man, ikaw ay makakasuhan at ikaw ay ide-demote muna, di ba? Pagkatapos, administrative leave, pagkatapos, administratibong case, pagkatapos, tanggal ka sa pagiging pulis mo. Saan ka babagsak? Balik ka doon sa iskinita. So mga kapatid, sa huling araw, maraming hati, maraming mga matataas ang ere, lilipad biglang galagapak. Huwag mo tayo magmayabang sa Diyos. Sapagkat sabi niya, ang nagpapakumbaba ay itataas. Subalit ang nagmamakataas ay ibabagsak ng Diyos. Dahil may inapakan kang ibang tao. Ang kasunod, lovers of pleasure rather than lovers of God. Mapagmahal sila sa pleasures. Gusto nila lagi na entitled sila sa mga leisures, pleasures. Nandyan. Feeling entitled. Hey, give me that. Parang mga ganun. Wait a minute, sir. Because meron pang halimbawa sa English, meron pang nauna sa'yo. No. I want you to, you're black. I want you to serve me now. Serve my food. Because I am white. See my skin. So, ganun. Halos ganun, di ba? Yung mga kwentong ganun. Na they lovers of pleasure rather than lovers of God. Pleasure. Gusto nila sila lagi yung yung ma-pleasure sila. Halimbawa, pupunta ron sa concert, yung mga F4 ba yun? 10,000 pesos. Sisipin niya 10,000 pesos para makita lang yun. Kung ikaw ay matalino, hindi mo gagawin yun, di ba? Panoorin mo sa YouTube, libre pa. Nakakakain ka pa ng popcorn. Di ba? Tsaka malamig na Coke. Ito, pleasure Pleasure. Ako nga lang Kung hindi naman ako pumupunta sa mga concert, once in a lifetime ko lang nakita si Tom Jones may nagbigay ng ticket sa akin. Sa isang casino, hindi sa loob ng casino, kundi sa isang building doon sa labas sa casino. Di tinanggap ko, walang bayad Libre. Ako ba naman, bibili ako ng ticket na may bayad? Doon pa ako sa unahan. Yung iba, nagbilihan ako, libre lang yun. Si Tom Jones noon, nung nakaraang a year ago, o 2 years ago. So makikita natin dito mga kapatid, I don't love pleasures. Yung mga pleasures na sa ikabubuti ko, para sa akin, I'm not gonna do it.
I'm not gonna spend money on that. Ang kasunod, verse 5. Important. Having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Lalabas ang mga reliyoso. Sila yung mga having a form of godliness but denying its power. Mga nakabihis. Mga kung anong attire nila. Kung Muslim sila, Muslim yun, nag-hajj dun sa sa Mecca nila. Kung ito ay yung religion dun sa Davao na isa-isa sila ng suot, di ba? Na kulang na lang pag gumanon sila diretso tapos ipikit yung matang ganun, di ba? Eh, di ba parang nakaburol na sila? So ito mga tao na to na they claim they're religious but they don't have power. Walang power to change lives sa kanila. Walang power ng Holy Spirit sa kanila. Sa buhay nila maging doon, sa bihis lang ho nila yon. Ang tawag roon mga cultic practices, cultic religion. Lalabas ang maraming cultic religion sa theater na ito na perilous time. Nasa theater na tayo ng perilous time. Nagmamasid na tayo sa kanila. Kaya dito makikita nyo kapag nakakita kayo ng ganong tao, ang sabi, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away, lumayo kayo. Lumayo kayo, makikabilang ba kayo sa mga ganong samahan o religion? Nakakala ninyo, di ba? Nagpipiling mga angels sila doon sa entablado. Hallelujah! Gumaganon, di ba? Kaya makikita ninyo, pag gumanon, straight na, humiga sila doon sa flooring, nakapikit na gano'n, nakakala nyo mga sila, mga bangkay. Nasa sementeryo kayo. Ganon-ganon eh. Na nagpapanggap sila ng mga mababait na tupa, subalit ang loob nila, sa loob nila ay asong gubat. Nagdadamit tupa. Kasi, ito ay isang terminology na kung saan, para ikaw ay malapa nila, kinakailangan, sila ay magdamit tupa, magblend, magsuot, camouflage ang tawag ron. Kaya makikita ninyo, yung mga hunter sa Alaska, makikita nila yung mga wolf, yung iba sa kanila, sinasadya talaga merong snow sa balat, sumusuot na gano'n, ngay kulay puti. Ngay hindi nalalaman ng ibang animals na nagko-camouflage as a snow yung mga wolf. Pag malapit na yung deer, halimbawa, sa kanila ngayon hahabulin. So, ganun nagko-camouflage. So, kapag merong ganun, ang sabi ng Biblia, layuan po ninyo. Mga kapatid, nasa huling araw na po tayo ang sabi ng Biblia. Last days na, pag sinabing last day na, ay, parang last call. Ang sabi rin dito na, sa last days ang sabi, Acts chapter 2 verse 19, ang sabi rito na, sabi sa verse 19, I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Nandiyan na mga palatandaan. I will show wonders in heaven above. Ang mga mananampalataya, mga ngaral ng mga wonders above, yung promises ng Diyos na salvation, lalabas sa mga preacher na magpipreach. Yung mga tunay na preacher na hindi nangihingi ng tithes and offering. I will show wonders in heaven above. Mostly preachers sa Philippines kahit sa mundo ay merong hinihinging tithes and offering. Ako hindi ho. Kung sabihin ng Panginoon, mag-start ako ng ministry, there's no tithes and offering there. Kung gusto nilang mangaral sila, do their own way to preach. Don't ask money from the people and let those people na kung negosyante sila na sila ay maging masinop sa kanilang negosyo at sa mga empleyado nila na bibigyan nila ng tinatawag na mga
kailangan at yung mga benefits. Yun ang maganda. Ang gospel ay hindi pagpapayaman, tandaan niyo, ang pagpipreach ng gospel. Ang sabi, I will show wonders in heaven above. Yung mga palatandaan sa langit, makikita ng lahat ng tao. And signs in the earth beneath, earthquakes. Sign in the earth beneath, earthquakes, paggalaw ng lupa, blood and fire, vapor of smoke, blood and fire. There will be a war, destruction. This is war and destruction. And vapor of smoke, explosion. The sun shall be turned into darkness. Makikita natin na ito yung tinatawag na fallout after war and explosion. Yung sinasabing there will be wars and rumors of war, ay lalabas yung mga palatandaan na to. And then the moon into blood. Magkakaroon ng tinatawag na effects sa tinatawag na himpapawid sa space, yung mga pagputok ng mga anumang mga tinatawag na bombs, nuclear warheads. And then before the coming of the great and awesome day of the Lord, saka darating ang ating Panginoon para ang mga kasalanan ay kanyang hatulan at tayo ay iligtas. Subalit darating ang Panginoon is in the air, sabi in the mid-air, tutunog ang last trumpet, maririnig ng mga namatay kay Jesus Christ ang trumpet na yon at sila'y muling babangon. Tandaan ninyo, ang huling nawawala sa tao, sa senses niya, sa 5 senses niya, ang huling nawawala ay ang kanyang pandinig. At kapag siya'y bubuhay naman, ang una makatatanggap yung kanyang pandinig, yung tinig ng Diyos na bumangon ka at yung trumpet sound maririnig. Pandinig pa rin. Kaya mga kapatid, darating ang Panginoon sa oras na makita na natin ang mga palatandaan na ito at ngayon ay naririto na at umiikot-ikot lang sa buong mundo sapagkat ito ay theater na ng perilous time. Muli, si Brother Joe ito ng The Holy Spirit Touch Revival at nawa kayo ay hindi kabilang rito sa mga binanggit na mga cast ng perilous time. Tayo'y wala rito. Sa halip tayo po ay observant lamang na ito nga ang nagaganap at malapit na nga dumating ang araw ng pagliligtas ng Panginoon. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen and amen.